Welcome to another episode of Paano Ba Health Tips. Sa video na ito, i-discuss natin ang 8 senyales na posibleng may prostate cancer ka o ang mahal mo sa buhay. Disclaimer lang po, kung may hinala po kayo o meron kayong medical-related na katanungan, mas mainam pong kumonsulta sa inyong doktor. Ang pinakamagandang payo ay kumonsulta kayo at makinig sa inyong doktor sa halip na manood lamang ng YouTube videos tulad na ito. Wala pong tatalo sa payo ng doktor. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Let's start the video. Sign number 1, hirap sa pag-ihi. Ang karaniwang tinatamaan ng prostate cancer ay ang mga lalaki. Sila ang nagiging biktima nito kung saan nagkakaroon sila ng komplikasyon sa kanilang ari. Nahihirapan silang umihi at tila nawawala ng kontrol sa pag-ihi nila. Karamihan sa mga lalaking may prostate cancer ay gumagamit ng urinal catheter kung saan ito ay isang uri ng bag kung saan sa tuwing ikaw ay naiihi, dito dumadaloy ang ihi mo imbis na magpabalik-balik ka pa sa CR. Pwede rin gamitin ang diaper o kaya naman ang palagiang pagpunta sa CR kung saan ka man mas komportable. Isang senyales na may prostate cancer ka kung hirap ka sa pag-ihi at hindi mo na ito makontrol. Kumbagay mayat maya ay naiihi ka. Hindi lang naman ito ang senyales ng pagkakaroon ng prostate cancer. Posibleng may iba pang dahilan kung bakit dumadalas o humihirap ang pag-ihi mo. Posibleng hindi kagad prostate cancer ang diagnosis ng doktor. Kaya mas mainam po talaga, kung meron po kayong more than 2 to 3 signs na maririnig sa video na ito, magpa-appointment na kayo maski na teleconsult lamang sa isang doktor. Sign number 1, hirap sa pag-ihi. Sign number 2, pananakit habang umiihi. Senyales na ikaw o posibleng senyales na ikaw ay may prostate cancer kung sa tuwing umiihi ka ay nananakit ang iyong ari. Mas mabuti siguro kung ipakonsulta mo muna sa doktor upang makasiguro ka kung tama ang iyong hinala. Kasi again, meron namang ibang mga sakit na posibleng mag-cause ng pananakit sa pag-ihi sa mga lalaki. Kunyari, kung meron kang stones, 'di ba? Posibleng sumakit din ang pag-ihi mo. Hindi dapat ipinawawalang bahala ang pananakit ng ari sa tuwing umiihi sapagkat hindi ito normal. Karamihan sa mga lalaki namamatay dahil sa prostate cancer, yung tipong binabaliwala nila at hindi sila nagpapacheck up sa tuwing may nararamdaman. Kapag may nararamdaman naman kayo, hindi naman automatic na ibig sabihin yan ay may cancer kayo. Pero gusto nyong marinig yun mula sa doktor na wala kang dapat ikabahala at na prescription medicine lang ang kailangan mo o simple lang ang sakit na meron mo kasi hindi po normal talaga ang pananakit sa pag-ihi. Posibleng hindi prostate cancer ang meron nyo, pero kailangan nyo pa rin ipagamot yan at doktor lang ang makapagsasabi kung ano ang dahilan ng pananakit sa pag-ihi mo. May papayong uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang pananakit sa tuwing umiihi o water therapy ika nga. Maraming benepisyo ang pag-inom ng 8 basong tubig sa isang araw. Pero again, depende ito sa inyong sitwasyon. Kaya kailangan talaga kumonsulta tayo sa isang doktor. Sign number 2, pananakit sa pag-ihi. Sign number 3, ang pagkakaroon ng dugo sa tamod. Obserbahan mo kung sa tuwing ikaw ay nakikipagtalik at kung may lumalabas na dugo sa iyong tamod. Ito'y senyales na baka may prostate cancer ka nga. Hindi normal ang paglabas ng dugo sa kahit anong parte ng katawan. Kapag ganito ang nangyayari sa iyo, mas mabuting magpakonsulta ka sa doktor. Suriin mo muna sa loob ng 3 araw kung patuloy ang pagdudugo sa iyong tamod dahil maaaring nagkakaproblema o nagkakasugat na sa rehiyon ng iyong genitalia. Karaniwan din sa ganitong uri ng sintomas ay ang pamamaga at pamumula ng espesipikong bahagi ng iyong ari. Bukod dito, maging maingat din sa pakikipagtalik sapagkat maaaring dito rin makuha ang pagkakaroon ng dugo sa iyong tamod. Sign number 3, ang pagkakaroon ng dugo sa tamod ay isa pang senyales na hindi dapat ipawalang bahala. Magpatingin sa doktor kapag nakita nyo ito. Sign number 4, ang pagkakaroon ng dugo sa ihi o hematuria. Ang terminong hematuria ay isang medical term para sa pagkakaroon ng dugo sa tuwing umiihi. May 2 uri ng hematuria. Una, ang gross hematuria at ang pangalawa, ang microscopic hematuria.
Nagkakaroon ng gross hematuria kung sa tuwing umiihi kay nakikita mo agad sa iyong pag-ihi ang kulay pink o red na bahid ng dugo, samantalang ang microscopic hematuria ay kondisyon kung saan hindi mo makita ang bahid ng dugo sa iyong pag-ihi at nangangailangan pa ito ng laboratory test upang makita kung totoo ngang may pagdurugo. Kaya napaka-importante na wag lang kumonsulta sa mga YouTube video dahil may mga confirmatory test na kailangan pisikal na nandoon ka o merong kailangan talaga makita ang doktor bago kanya mabigyan ng payo o ng diagnosis. Sa usaping kalusugan, dapat ay maging observant tayo. Pakiramdaman natin ang ating katawan sa tuwing may kakaiba tayong nararamdaman. Huwag ipinagsasawalang bahala. Mas mainam nang masyado tayong maingat kaysa sa yung pinawalang bahala natin at lumala na ito at lumala. Dahil kapag naagapan naman ang prostate cancer at nahuli ito ng maaga, mas maganda ang tsansa mo na magamot ito. Kaya huwag ipagsawalang bahala ang mga senyales na maririnig mo sa video na ito. Before we continue to sign number 5, may kling patalastas lang po, get discount coupons from your favorite brands only from the Deals website, where we have the hottest and freshest deals for you. Get the latest deals, discounts, and coupons from popular brands by shopping now from the link in our video description box. Get buy one, take one from Watsons, up to 50% off from Nivea, up to 60% off from Philips, and other popular brands. Only by clicking the link in our video description box and checking the Deals website. And if you haven't done so already, please click the thumbs up button and turn it blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Let's continue with sign number 5. Hindi tinitigasan ang are o pagkakaroon ng erectile dysfunction. Isang senyales na posible kang may prostate cancer kung hindi ka na tinitigasan sa tuwing sinusubukan mong makipagtalik. Maaaring ang nagiging sanhi nito ay sobrang pagka-stress at kapag hindi ka na tinitigasan, bumababa ang iyong kumpiyansa sa iyong sarili. Upang maiwasang lumala ito, may papayong magpakonsulta sa iyong doktor. Nakakahiyaman, ngunit huwag itong basta-basta ipagsawalang bahala. May kaukulang gamot naman upang bumalik ito sa normal, ang pagtigas ng iyong are at kung prostate cancer po ang problema nyo, isa ito sa mga parang hindi nyo dapat masyadong iniinda yung erectile dysfunction dahil mas malaki po talaga ang kailangan na gamutin sa inyo. Mas makabubuti rin ang pag-eehersisyo upang mabago ang iyong lifestyle. Kumain ng masusustansyang pagkain at hanggat maaari, iwasan ang stress. Gayun din ang palagi ang pakikipagtalik. May papayong dalasan ng pakikipagtalik upang bumalik sa normal ang pagtigas nito. Kung kunyari po meron na po kayong maraming senyales na naririnig sa ating video, mainam po na magpatingin na tayo sa doktor dahil hindi man prostate cancer ang problema ninyo, posible pong hindi na talaga normal yan. Kaya maganda pong magpatingin at nang maayos kung ano man ang nangyayari sa inyo. Sign number 6, pananakit ng likod at balakang. Dulot ng hindi normal na pag-ihi, kaugnay rin ito ang pagninakit ng likod at balakang. Kung minsan dahil sa pagpipigil natin ng ihi, hindi natin na ilalabas kung kaya nalilipat sa mga bahaging ito ng katawan natin ang sakit. Ang mabisang gawin dito upang maiwasan ang pananakit ng likod at balakang ay ang pag-eehersisyo. Baguhin mo ang iyong lifestyle, baka kaya dahil sumasakit ay hindi na nagiging healthy at kulang sa pagbabanat ng iyong buto. Kung sasamahan mo rin ito ng healthy diet, ang pagkain ng masusustansyang pagkain, pag-iwas sa pagkain ng mga maaalat, may posibilidad na maiwasan natin ang sakit na prostate cancer. Although, marami rin po kasing factors at dahilan kung bakit nagkaka-cancer ang isang tao. Posibleng inayos mo naman ang diet mo, nag-eehersisyo ka naman, maalaga ka sa iyong sarili, ngunit nasa genes mo lang siya talaga. Kaya ang importante rito ay magpa-screening ka, kailangan nakabantay ka sa katawan mo, nang sa gayon ay kung meron ka mang ma-develop na prostate cancer, ay maagapan at mahuli ito kaagad. Sign number 6, pananakit ng likod at balakang. Sign number 7, hindi maipaliwanag na pagbaba ng iyong timbang. Katakataka ang biglang pagbaba ng iyong timbang, lalong-lalo na kung hindi maganda ang kinagisnan mong lifestyle o mahilig ka sa junk food tas hindi ka naman nag-eehersisyo. Dagdag pa ang mga kinakain nakakasama sa iyong kalusugan at walang sustansya.
Mas maganda siguro na kumonsulta sa doktor upang malaman kung totoo ngang may sintomas ka ng prostate cancer. Partikular na kung ikaw ay lalaki, sapagkat ang pagbaba ng iyong timbang sa hindi malamang dahilan ay may malaking epekto sa iyong katawan. Ibig sabihin nito ay there's something really wrong talaga about you, at hindi man prostate cancer po ito, ay mas maganda nang ikonsulta natin sa isang doktor. Mas maipapayo rin ang pagkain ng mga masusustansyang pagkain katulad ng gulay at prutas. Bawasan ang pagkain ng mga maaalat at matataba. Gawing mas produktibo ang iyong araw sa pamamagitan ng pagja-jogging tuwing umaga. Sign number 7, hindi maipaliwanag na pagbaba ng iyong timbang. And sign number 8, presyon o sakit sa tumbong. Isang senyales na may prostate cancer ka kung sumasakit ang iyong tumbong sa hindi malamang kadahilanan. Ang biglang pagtaas din ng presyon ay maaaring sintomas nito. Merong ginagawang laboratory test ang doktor upang malaman kung ikaw ay nagtataglay ng sakit na ito. Ipapasok niya ang kanyang daliri ng nakagwantes sa iyong tumbong upang suriin kung ano ang problema sa di pagtigas ng iyong ari. Sa pamamagitan nito, makukumpirma niya kung ano nga ba ang totoong sakit mo. Makikita niya bakit hindi karaniwan ang pagsakit sa partikular na bahagi ng iyong katawan. Sign number 8, presyon o sakit sa iyong tumbong. Huwag baliwalain ang mga senyales na ito, at kung may nakikita kayo dito, tandaan na hindi naman ibig sabihin nito na meron kayong prostate cancer. Ibig sabihin lang nito na panahon na para magpa-check up kayo dahil posible na yun ang sakit nyo o posibleng may iba pa kayong sakit dahil hindi talaga normal ang mga senyales na ito. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video and subscribe to the Paano Ba Health channel. Please also like our sister Facebook page. Ito naman po ay tungkol sa love and relationships, www.facebook.com/paanobachannel. Please also support our business page, facebook.com/TokTokPasigFranchise, at paki-download ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS125-04952. Nakamura na kayo sa delivery fees, nakatulong pa kayo sa ating channel. Find what you're looking for, nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos. And of course, again, paalala lang po, wala pong papalit sa payo ng doktor. Huwag po niyong i-take na just because narinig nyo sa video na ito na posible may prostate cancer kayo, ay yun na po talaga ang sakit ninyo. Kumonsulta po tayo at magpatingin sa isang doktor. Maraming salamat and see you in our future videos.